Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Hamster Combat, kung totoo nga ba na tanging ang mga YouTubers na nag-promote kay Hamster Combat ang kumita ng malaki or kikita ng malaki sa airdrop nito. Kaya yan. Ang Hamster Combat airdrop ay isa po itong naging malaking usapin sa crypto gaming community at maraming tanong ang lumitaw tungkol sa kung sino ang tunay na kumita dito. Isa po ito sa mga pangunahing issue ay ang claim na tanging ang mga YouTubers daw na nag-promote ng laro ang siyang kumita ng malaki mula sa airdrop. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ano nga ba ang background ng Hamster Combat airdrop na ito? Ang Hamster Combat ay isa po itong Telegram-based na clicker game na mabilis na sumikat dahil sa kanyang simple ngunit nakakainganyo na gameplay. Ang laro ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga players na kumita ng cryptocurrency tokens sa pamamagitan po ng pag-tap sa screen. Kaya ang airdrop ng kanilang native tokens na HMSTR ay inaasahan ng marami bilang isang malaking oportunidad para kumita. Para sa akin ay ang gameplay ng larong ito ay boring. Yan, sino ba naman ang nag-i-enjoy sa pagtatap lang ng screen? Yung talagang enjoy po rito ay yung inaasahan mong kikita ka ng airdrop or libreng cryptocurrency na token. Kaya nandyan po yung interest ng mga naglalaro nito. Pero kung pag wala po yan ay syempre boring na boring po talaga yung pagtatap sa screen. Kaya yan, ano nga ba ang mga role ng mga YouTubers? Maraming mga YouTubers ang nag-promote ng Hamster Combat at ito ang siyang nagdulot ng malaking exposure para sa larong ito. Ang mga YouTubers na ito ay madalas na nagbibigay ng mga tutorial, tips at strategies kung paano makakakuha ng pinakamalaking kita mula po sa airdrop. Ang kanilang mga videos ay nakatulong po sa pag-akit ng mas maraming players at investors sa larong ito. Ngayon ay yung tanong ay bakit o paano sila kumita ng malaki dito. Kaya ayan, paano nga ba? Meron pong tatlong mga bagay kung paano. Unang-una ay ang tinatawag pong referral programs. Ang mga YouTubers ay madalas na may malaking following or followers at ito yung kanilang ginagamit para sa kanilang referral programs para kay Hamster Combat. Kaya sa bawat bagong players or new player na sumasali gamit ang kanilang referral link, kumikita po sila ng karagdagang tokens. Dahil sa kanilang malaking audience ay mas marami silang referrals kumpara sa mga ordinaryong players lamang. Yan, ang pangalawa naman ay ang promotional deals. Ang mga developers ng Hamster Combat ay maaaring nagbigay po ng special deals sa mga YouTubers para i-promote ang laro. Ito ay isang common practice sa marketing kung saan ang mga influencers ay binabayaran o binibigyan ng additional incentives para sa kanilang promotional efforts. At ang pangatlo ay ang early access. Maraming mga YouTubers ang nagkakaroon ng early access sa mga bagong features at updates ng laro. Ito ay nagbibigay sa kanila ng advantage na makapag-prepare at makapag-share ng exclusive content bago pa man ito maging available sa publiko. Kaya ang early access na ito ay maaring nagbigay din sa kanila ng pagkakataon na makakuha ng mas malaking bahagi ng airdrop. Ngayon ay ano nga ba ang naging reaksyon ng community? Ang reaksyon ng community ay ayan, halo-halo or mixed reaction. Maraming ordinaryong players ang nag-express ng kanilang frustration dahil sa favoritism daw para sa mga YouTubers. Ayan, may favoritism daw ang developers ng Hamster Combat kung saan ay mas pabor po sila na bigyan ng airdrop ang mga YouTubers. Kaya ang ilan ay naniniwala na ang unfair distribution ng tokens ay nagdudulot po ng imbalance sa laro, kung saan ang mga influencers ay mas nakinabang kumpara sa mga regular players. Kaya
Ayan, ang masasabi ko po rito ay habang totoo na marami po talagang mga YouTubers ang kumita ng malaki mula sa Hamster Combat Airdrop. Hindi ito nangangahulugan na sila lamang ang siyang nakinabang. Ang kanilang malaking kita ay resulta po ito ng kanilang promotional efforts, referral programs at posibleng special deals mula sa mga developers. Gayunpaman, ang kontrobersiya na ito ay nagdulot ng malaking backlash mula sa community na nagdudulot ng mga tanong tungkol sa fairness at transparency ng airdrop process. Para sa mga ordinaryong players, mahalagang tandaan na ang paglahok sa mga airdrop at iba pang mga crypto-related activities ay may kaakibat po ito na risk. Ang pagiging maingat at paggawa ng thorough research bago sumali ay makakatulong po upang maiwasan ang pagiging biktima ng scams or unfair practices. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.